Mga paghahanda para sa filing ng Certificate of Candidacy para sa midterm election at iba pang update, ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laujanco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laujanco, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, ADD Jonathan at kay Ma'am Nina at sa lahat po na taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Yes sir, ang isa po sa mga inaantabayanan ng ating mga kababayan ay yung coming election season. So hingi lang po kami ng konting update sa inyo sa paghahanda ng COMELEC, especially din po sa napapalapit na pagsusumite ng Certificate of Candidacy ng mga nais tumakbo sa susunod na halalan. Tama po, Sir Jonathan at Ma'am Nina. Ngayon nga po, yun nabanggit ninyo, ngayon nga po ang huling araw ng ating voters registration at patuloy po kaming tatanggap hanggat kaya po namin ang applications for registration. Kasama na po dyan whether transfer, bago o reactivation at ibang klase pa hanggang alas 5 ng hapon. At kapag umabot nga po ng alas 5 ng hapon at meron pang nandoon sa aming duly designated queuing area, ay tatapusin po namin ang pagtatanggap ng kani-kanilang mga application. Wala na pong extension ang voters registration na ito dahil gaya rin po ng nabanggit nila Sir Jonathan at Ma'am Nina, bukas nga po ang simula ng filing ng Certificates of Candidacy at Certificates of Nomination and Acceptance ng mga kakandidato mula senador, pati na rin po ang mga local government positions at pati na rin po yung Certificate of Nomination at Acceptance of Nomination para sa party list system of representation. At para po dito nga po sa main office kung saan kami po ay tatanggap para sa senador at party list, dito po namin gagawin sa Law Department Offsite Working Area sa the 10th City katabi po ng Manila Hotel ang reception po ng mga COC. Para naman po dun sa iba't ibang posisyon, katulad po ng Governor, Vice Governor, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at members of House of Representatives, ito po ay tatanggapin sa sarit-sari at iba't ibang provincial offices ng COMELEC maliban po dito sa National Capital Region kung saan tatanggapin po ang COC para sa congressmen dito po sa regional office namin ng NCR sa May San Juan. At para naman po sa mga mayor, vice mayor at miyembro ng sangguniang panlungsod at pangbayan ng iba't ibang munisipyo at bayan, munisipyo at lungsod, doon po yan sa local COMELEC office na nakakasakop dyan sa bayan na yan o sa lungsod tatanggapin ng COC. Paalala po, ang isang COC po na mali ang pagpinagfilean na lugar, gaya po ng nabanggit ko, ay hindi po ituturing na tinanggap na COC at baliwala po ito. Kaya po sa ating mga kababayan, siguraduhin pong sa tamang opisina ng COMELEC maisumite ang inyong COC. At bilang panghuling paalala, wala pong bayad ang pagpapile ng COC at pakisuplong po sa COMELEC at sa iba pa nating mga security agencies kung meron pong maniningil sa inyo sa pagpapile ng COC. Meron pong tanong dito mula kay Luisa Erispe ng PTV. So ilan na po ang nagparehistro raw so far ngayong huling araw ng registration at hanggang anong oras pwedeng magpa-register dahil may mga humahabol pa rin po? Naku, napakarami pong humahabol, Ma'am Nina, Sir Jonathan at Ma'am Luisa. No? Nakita nga po namin sa iba't ibang panig ng bansa, lalong-lalo na sa mga kalunsuran, na napakahaba po at punong-puno ang pila. At dyan nga po sa Baguio City, kahit na bumabagyo ay hindi po napigilan yung ating mga kababayan. Sa ngayon po, wala pa kaming tala, ngunit coming from last week po, ang tinanggap na po na applications ng COMELEC ay nasa 6.9 million na iba't ibang klase ng application. Ang mga bago po at nadagdag na botante natin ay umabot po sa 3.4 million kung saan halos 3 million dyan ay bagong botante at mahigit 400,000 po ang tinataya natin na naging magpa-reactivate po. Inaasahan po namin na mas tataas pa ang figures na yan dahil hindi pa po namin nasasama yung humabol nung Sabado at ito nga po yung mga huling nagpapatala itong araw na ito. Okay. Sir, sinabi niyo po na merong 3.4 million na bagong registrants. Ito po ba ay as expected nyo or mas mataas or mas konti dun sa inaasahan natin magpaparehistrong bagong mga botante? Lumampas po, Sir Jonathan, sa target dahil ang inaasahan nga po namin more or less 3 milyong applications. Ngunit umabot sa 6.9 at yung 3 milyong applications po ay nadagdag lamang yan ng mga bago at reactivated. Kaya po kami natutuwa at napakarami pong kababayan natin ang nagparehistro. Ayun. So lumalabas po sir, successful yung ating registration program. Sunod na tanong po ni Luisa Erispe, hanggang kailan kaya pwedeng ma-extend ang registration ng mga nasa lugar na apektado ng bagyo? Ayun. Meron po ba tayong extension para sa mga lugar na ito?
Kung sakali man po na napigil po ang registration itong araw na to, ay malapit na pong madesisyonan ng ating COMELEC na baka po mag-extend ng 1 day bukas. Pero ito po ay dun sa mga lugar lamang na talagang hindi nakapag-conduct ng registration ngayon, tulad po sa Baguio City na maaring walang pasok po ang mga paaralan at ibang ahensya ng pamahalaan, ngunit itinuloy po namin ang ating voters registration at nakita po namin dun sa mga reports na napakaraming tao. So paalala po, generally wala na po talagang extension ng ating voters registration. Huling araw po ngayon, except lamang dun sa extension ng ating voters registration. Huling araw po ngayon, except lamang dun sa hindi po kami nakapagpatala ngayong araw na ito doon sa Hilagang Luzon at pati na rin po sa Cordillera Autonomous Region kung saan baka sakali pong kami ay mag-extend ng isang araw lamang. Okay. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin itong COMELEC Resolution Number 11045 tungkol sa pag-post ng COMELEC ng mga COCs at maging ng Certificate of Nomination and Acceptance sa inyong website? Ano po ang detalye nito? Tama po, Ma'am Nina, no? Bagamat po na accessible naman po sa publiko dati pa ang certificates of candidacy at ang certificates of nomination dahil ito ay tinuturing na public documents ayon sa batas, ngunit papaigtingin pa po ng COMELEC ang bagay na ito para nga po matulungan yung mga kababayan natin na merong ebidensya o may hawak na impormasyon patungkol sa qualification tulad ng age, ng citizenship, ng residence, ng literacy at pagiging registered voter ng isang kumakandidato, ay sa loob po ng 2 linggo ay ilalathala ng COMELEC ang lahat ng COC, pati na rin ang kakabit nitong mga kona sa aming website kung saan madali na po ma-access ng ating mga kababayan. Tatanggalin lamang po namin yung ilang parte ng impormasyon na napaka-personal tulad ng email address, ng cellphone numbers, dahil po ito ay hindi nire-require ng batas, ngunit nire-require ng COMELEC para sa madaling pag-notify ng mga kandidato. Ito po ay compliance namin sa Data Privacy Act. Nang sa ganun po, wala na makapagsabi na hindi nila alam yung mga impormasyon patungkol sa kumakandidato at alam din naman po namin ngayon, mataas ang interes ng ating mga kababayan sa pagkilatis sa mga kandidato dahil dun sa nangyari po sa Tarlac. Kaya nga po bilang tulong at bilang dagdag na transparency efforts ng COMELEC, asahan po ninyo ang paglalathala ng lahat ng COC, lahat ng CONA at eventually po pagkatapos ng halalan, pati na rin po ang Statement of Contributions and Expenditures ay magiging publicly available sa COMELEC website. Ayan, meron palang parang transparency policy na ngayon ang COMELEC, mas pinaigting na transparency policy. So sir, sa issue naman po ng possible substitution ng mga kandidato, pinal na po ba yung naging desisyon ng COMELEC na hindi na po papayagan itong substitution? Opo, Sir Jonathan, Ma'am Nina, papayagan naman po ang withdrawal at yung karampatang substitution basta ito po ay gagawin sa pagitan ng filing period, October 1 to 8. Ang ibig sabihin po nito, October 9 onwards, pwede pa rin naman po mag-withdraw pero hindi na po papahintulutan ng COMELEC na magkaroon pa ng substitute dahil final na po yan. Ang tangi na lang pong papahintulutan na magkaroon ng substitute after October 8, ang kadahilanan po ay yung either namatay, na-incapacitate, or na-disqualify po yung original na kandidato at papalitan po ito ng isang kandidato na miyembro ng political party na kapareho nung original na kandidato at isang kondisyon pa, dapat kapareho po ng kanyang surname. So ito po ang panlaban ng COMELEC doon sa mga umaabuso na naglalagay lamang ng placeholder. Kumbaga po nire-reserba sa pagpapile ng isang tao na wala namang intensyong ituloy yung kandidatura and then bago po matapos yung period ng substitution, papasok yung totoong kandidato. Sa ganitong paraan din po, maisa sa pinal na natin ang listahan ng kandidato as early as October para maituloy na po yung plano ng COMELEC na maagang pag-iimprenta ng balota simula ng Disyembre. Isa pa pong bago, Sir Jonathan, Ma'am Nina, ay para naman din po sa party list organizations. Kung dati po na 5 lamang ang hinihingi ng COMELEC na isubmit ng mga nominado, ngayon po ang minimum ay 10 na. Pwede po itong dagdagan, pwedeng magpalit ng listahan, pwedeng mag-withdraw, pwedeng ma-substitute. Again, basta sa loob ng period ng filing October 1 to 8. October 9 onwards, final na po ang listahan na ito at wala na pong papayagan pa mag-substitute kahit pa merong mag-withdraw, mamatay, ma-incapacitate or ma-disqualify
disqualify. Ito naman po ang paraan ng COMELEC para labanan po yung pang-aabuso sa substitution na ginagawa dati. Iba yung tumatakbo, iba yung nangangampanya, iba ng eleksyon, and pagkatapos po kung nanalo na, uupo na, biglang magwi-withdraw lahat at papalit ang isang set ng nominado na hindi nakilala ng ating mga kababayan bago sila bumoto. Meron na rin pong isusumite ang ating mga party list na isang affidavit na nagpapatunay na qualified at willing lahat po ng kanilang nominado, nang sa gayon hindi na po excuse yung sasabing na-realize niya huli, ayaw niya na o kaya hindi na qualified. So ganito na po ang mga patakaran ng COMELEC ngayon. So sir, clarify ko lang yung inyong sinabi tungkol sa substitution. So kung after po ng filing of the Certificate of Candidacy ay namatay yung kandidato, wala na pong papayagang substitution doon? Or as you said, pwede so long as coming from the same political party and same last name? Pwede po, basta po same political party at kapareho po ng apelyido, same surname. Tatlong dahilan lang po: death, disqualification, o kaya po yung incapacity. Kung ang reason po ay withdrawal, hindi na po papayagan yan na magkaroon pa ng substitute. And then sabi niyo po from 5, 10 na, no? Yung listahan ng party list po, no? So dapat manggagaling lang doon sa 10 na yon, yung mga maaaring tumakbo. Let's say after na nung last day, sabi niyo, hindi na sila pwedeng mag-substitute or may Hindi na rin magpapalitan. po, kaya So dapat galing lang doon. Tama po, kaya nga po ginawang 10 na ang nominado para kung may magwi-withdraw, kung may mamamatay, madi-disqualify, meron pa po, halimbawa sabihin na natin na ma-incapacitate, ay meron at merong kapalit po doon sa listahan ng nominado yung party list, hindi sila mauubusan. At kung sakali man po, gawin pa rin nila yung nakagawian nila dati na nagwi-withdraw lahat, ay hindi na rin po papayagan ng COMELEC na mapalitan pa sila. Okay, maganda po yan na hakbang na yan. Ano naman po yung mga hakbang ng COMELEC para naman maiwasan ang mga pekeng kandidato sa halalan? Asahan din po ninyo ang pagsusulong ng COMELEC, lalong-lalo na po ng aming Law Department pagdating sa mga aspirante sa senador, na kung may makikita po kami dyan na una, yung pong walang bona fide, walang lehitimong intensyon na kumandidato sa posisyon kung saan siya nag-file ng COC, o kaya po yung ikalawa, kaya lamang po nagsumite ng COC upang lituhin ang ating mga kababayan sa halalan o kaya gambalain o guluhin yung eleksyon ng mga totoong lehitimong kandidato. Asahan po ninyo na magpa-file kami ng tinatawag naming petition to declare as nuisance candidates sa mga gagawa po niyan. Para naman po sa mga local candidates mula gobernador hanggang pinakahuling sanggunian ng pambayan at panglungsod, inaasahan din po namin ang ating mga kababayan, pati na rin yung mga katunggali nila, na magsasagawa ng similar na petition, magpa-file po ng similar na petition kung meron talagang nuisance candidate po na tatakbo doon sa kanilang jurisdiction. Okay, sir. Dito naman po tayo sa issue ng 10 Embo Barangay sa Taguig. Yon. Ito po ay malaking issue din na kinakaharap ng Commission on Elections dahil nga po nagpasa ang Senado ng resolusyon on its last day of session na urging the COMELEC na pahintulutang makaboto itong mga kababayan nating nasa 10 Embo Barangays. Ano na po ang naging tugon ng COMELEC dito? Magandang balita po, no, Sir Jonathan, Ma'am Nina, dahil nga po dahil nga po dito sa pagkakadesisyon ng Korte Suprema na nilipat ang 10 barangay na yan mula sa 2nd District ng Makati papunta sa Taguig, ngunit hindi nagkaroon ng desisyon kung saan distrito po namin sila ilalagay. Wala naman pong kapangyarihan ng COMELEC na magdesisyon dyan. Nauna, nilabas namin ng impormasyon na hindi sila makakaboto doon sa kanilang miyembro ng sangguniang panglungsod, pati na rin po sa kinatawan nila sa House of Representatives. Ngunit dahil sa pagpasa ng resolution ng City of Taguig, na makakaboto na po sila ngayon. Aking pong babasahin, para po sa 1st Legislative District, ating mga kababayan na mula sa Comembo, sa Pembo at sa Rizal, kayo po ay nabibilang na sa 1st Legislative at Councilor District ng Taguig. So in short, makakaboto na po kayo sa mga konsehal, at dahil na rin po sa concurrent resolution ng Congress at ng Senado, kayo po ay makakaboto na rin sa mga kandidato ninyo dyan sa 1st District ng inyong member ng House of Representatives. Para naman po sa ating mga kababayan mula Sembo, South Sembo, East Rembo, West Rembo, Pitogo,
post-proper north side at post-proper south side, kayo po ay nabibilang na ngayon sa 2nd Legislative at Councilor District ng Taguig, kung saan pwede na po kayo makaboto sa inyong mga konsehales sa 2nd District at sa inyong mapipili po na member na House of Representatives dyan sa 2nd District. Okay. So sir, linawin ko lang, no? Kasi tama po ba, no? Dalawa ang distrito ng Taguig, no? At yung isa is Taguig Pateros. Kung hindi po ako nagkakamali. Tama po kayo, no? Tama po kayo. Tama po. Okay, so yung ating mga kababayan sa Embo Barangays ay hinati din ng COMELEC dito sa dalawang distritong ito. Ang naging basehan nyo po ay yung resolusyon ng konseho ng Taguig. Tama po, resolution ng Konseho ng Taguig kung saan na-apportion po yung 10 doon sa dalawang distrito at na siya rin naman pong sinundan ng ating Senado at Kongreso kung saan nagkaroon nga ng concurrent resolution na inadopt din po ang pagkakapartition na yan. Muli po, 3 sa 1st Legislative District, 7 doon sa 2nd Legislative District. Ayan, maliwanag na maliwanag, makakaboto na yung ating mga kababayan, hindi lang for councilor, kundi for congressman na din. Mabuti naman, ano? Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula sa inyo, dyan po sa COMELEC. Maraming salamat po, Ma'am Nina, ADG Jonathan. Muli po ang ating paalala doon po sa humahabol pa ngayon na libu-libo natin mga kababayan sa voters registration. Last day na po ito at wala na po kayong maasahan pang extension dahil nga po mula rin bukas hanggang sa 8 ng Oktubre, filing na po ng Certificate of Candidacy at gaya po ng voters registration, ito po ay wala na ring extension. So sinihiling po namin sa mga aspirante na bago po kayo tumungo doon sa mga filing sites namin ng mga COC, una, dapat po may 5 kopya po kayo ng duly accomplished na COC kung saan po ma-download at ma-print sa aming website at binibigay ng libre sa aming mga opisina. Ikalawa, yung pong inyong litrato dapat po yan latest. Mas siguraduhin din po na may kalakip na 30 pesos na documentary stamp. Hindi po ito sa COMELEC pinabayaran, kundi po sa Bureau of Internal Revenue at sa ating mga treasurer's offices. Requirement po ito ng batas. At ikahuli po, dapat po ito ay notaryado dahil po kailangan nasumpaan nyo po ang inyong COC. Yun din pong COC po natin dapat completely filled up. Kung merong hindi applicable, dapat po ito ilagyan ng NA. Kapag may blanco po ang inyong COC, bagamat ministerial ang duty namin ay hindi po namin ito tatanggapin. Muli po, biglang huling paalala, ang COC po na na-file sa maling opisina ay ituturing na hindi na-file na COC at ito po ay scrap of paper. Kaya po siguraduhin, hindi lang tama ang COC, kundi tama rin po ang opisinang pinaglagakan nito. Maraming salamat po. Alright. So pwede pong humabol yung ating mga kababayan na Meron gustong po sa mall, no? magpa-voters. Kanina may pumunta sa Robinson's Magnolia. So hanggang anong oras po yung mga nasa mall ngayon, Sir? Attorney Laudianco. Hanggang alas 5 po ng hapon ang ating voters registration. Kaya lang nga po, gaya po ng commitment namin, kapag doon po sa aming duly designated queuing area, meron po kaming itinakda kasi na pagpipilahan ng ating mga kababayan. Kapag ka po alas 5 ng hapon ay meron pa po tayong kababayan dyan, tatapusin po namin ang kanilang registration. Hindi po yung nasa labas, kung hindi po yung napapila na namin na ng alas 5 ng hapon ay nandun na po sa duly designated queuing area. Ayan, so maliwanag po yan mga kababayan, hindi po aalis ang COMELEC kung nandun kayo ng alas 5 ng hapon At nakapila. at nakapila doon sa mga registration centers ng Commission on Elections. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.